Oh, wag kayong ano dyan, hindi yan badyaw, si kasambahay yan. Badyaw lang ang outfit. Ano kayang gagawin itong badyaw na to sa isla? Pupunta kami ng isla, kaya naman dumaan muna dito sa may palengke. Siyempre, hindi bababa si kasambahay. Baka kasi maligaw si kasambahay dito sa palengke at hindi pa makasama ng isla. Kaya naman ang ginagawa ni kasambahay at ni Zainab dito sa loob ng sasakyan ay naglalaro-laruan. Ito naman itong kasunod naming sasakyan na sa likuran, yung paboritong sasakyan ni Zainab. Minsan nga nangangarap, bibili daw siya ng ganyang sasakyan. Ito na nga, dumaan muna sa may bulaluhan. At tignan nyo naman si kasambahay na sa bandang likod. Ano, umiiwas ng baka makapag-ambag siya. Tot lang. Siyempre, libre yan. Ito talaga ang mga gustong samahan ni kasambahay para laging libre. Masarap kaya kapag libre. Itong lupa nga na to ay binibinta na ng may-ari. Kaya naman ito si kasambahay ang taas ng pangarap dahil baka balang araw daw siyang makabili nito. Itong si kasambahay, takot talaga lumapit dito sa may malaking aso. Dahil tignan nyo naman, pagkalaki-laki niyan. Pero sa totoo lang, itong mga aso na to ay pagkababait. Kahit nga yakap-yakapin sila ay okay lang sa kanila. Libre nga magpa-picture sa kanila. Di ko nga napansin, mayroon pa palang cute dito sa may likuran ko. Oh, nakaimbalsa mo yan, kaya matagal ang buhay niyan dyan. Ang cute. Bago nga kami umalis dyan, dinampot muna ni kasambahay yung cute na pusa. At ito na, nakasakay na kami ng bangka, papuntang isla. At panigurado nito, bago kami makatawid ng isla, ay tayang-tang na kami. Pero okay lang yan, enjoy naman, di ba? Ito naman sa kabilang bangka, ito naman yung pamilya ni Ate Loretta. Siyempre, itong sinasakyan namin, libre na naman. Naalala tuloy ni kasambahay nung nasa probinsya daw siya. Napakadunong daw niya magpatakbo ng bangka. Uy. At ito nga ang aming lolo Popoy. Isa yan sa nagmamay-ari nitong isla na pupuntahan namin. Sumama na nga rin si kasambahay dito, baka sakaling mapamanahan. Habang pinapanood ko nga tong bidyong to, nagulat ako dahil itong kasama namin ay kamukha ni Miss Bago. Napaisip tuloy ako na baka anak to ni Mang Ronnie sa labas ah. Joke lang. Itong si Zainab, na feel niya talaga yung pagsakay dito sa bangka. Oh, wag kayong ano dyan, hindi yan badyaw, si kasambahay yan. Badyaw lang ang outfit. Ano kayang gagawin itong badyaw na to sa isla? Tinaw ng dagat, parang gusto lang ni kasambahay tumalon dyan. Nakarating nga kami dito sa isla ay alas 11 Kaya naman ang sabi ni Ate Loretta dyan, magluto na at tulungan daw siya. Siyempre, bida-bida ang inyong kasambahay. Kaya naman si kasambahay na lang ang nagpresenta na siya na lang daw ang magkukuk. Kaya naman ay talagang hinanda niya ang kanyang power. O, hindi power sa kilikili ha. Ang binili nga nila ditong uulamin namin, adobong manok at adobong baboy. Inihaw na 2 bangus na malalaki. At syempre, may pasalad pa sila. Sabi nga dyan ni kasambahay, basta bahala na kayo, siya raw ang bahala sa adobo at inihaw. Bang hinuhugasan nga ni kasambahay ang manok, pinudburan niya ng asin na marami. Patanggal daw ng mga lansa-lansa. May pahabol pa dyan si kasambahay na siya raw ang bahala sa lahat. At syempre, may katulong siyang pamangkin na maganda dyan. O, kaway-kaway naman dyan, Gwyneth. Ito nga yung pork na fresh, kasing fresh ni kasambahay. Bang nililinis nga yan ni kasambahay, nag-iisip siya, baka kulangin ng gato. Kaya naman kung sakali ay mapapalaban yung haligi nitong kubo. Shout out nga pala sa may-ari nitong kubo, kay Kuya Nato Kapuli. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dyan. Luto nga rin dyan si kasambahay ng masarap na bagoong. Alang yung mangga ay nakalimutan. Pagkatapos maluto, hala, nagsikain na. Dahil pasado 1:00 na. Naman ay hindi na nabidyohan yung pagkain.
Lilinis si kasambahay ng electric pan, kaya lang yung iskrong pinagmamalaki ni Mang Ronnie ay hindi niya makita. Kaya naman tinawagan ni kasambahay para sana itanong kung saan niya nailagay. Dahil sa busy siguro si Mang Ronnie sa work, kaya hindi niya masagot si kasambahay. Kaya naman gumawa na lang si kasambahay ng paraan, kinuha niya yung kutsilyo. Sa malaki ang kutsilyo, hindi magkasya dun sa may butas ng tornilyo. Gumamit ulit si kasambahay ng isa pang kutsilyo. Ayun, sa wakas, nabuksan din ni kasambahay. Ups, wag gagayahin. Dahil itong ginagawa ni kasambahay ay pang professional lang to. Itong ginagamit kasi ni kasambahay na electric pan ay wala ng hangin. Paano ba naman ay taunan maghugas to si kasambahay ng electric pan? Rot lang. Partida yan, maglilinis si kasambahay ng electric pan at maglalaba din siya ng uniform ni Zainab. Pero itong mga uniform ni Zainab ay malilinis. Kaya lang doon nilabahan to ni kasambahay sa may automatic na washing. Nilagyan pa naman ng tina. Kaya ayun, pagkatapos labahan ng washing, daig pa yung may polka dots yung mga uniform ni Zainab ng kulay blue. Kaya ayun, napakamot na lang si kasambahay. No choice siya kundi labahan ulit. Hirap na hirap talaga si kasambahay tanggalin yung tina na nilagay dyan. Kahit na maraming powder at Clorox yung nilagay niya dyan, ay wala pa rin. Kaya naman ang ginawa na lang dyan ni kasambahay, nagpakulo ng tubig, binuhos dyan sa mga uniform ni Zainab. Kulong tubig lang pala ang kailangan para matanggal yung mga polka dots sa damit ni Zainab na uniform. Kaya naman sa pagbabanlaw, ay hayahay na lang si kasambahay. Paglalaba talaga ay kailangan ng sipag at tiyaga. Pag hindi mo sinamahan ng sipag to at minadali mo, ayang lang lahat ng pinagpaguran mo. Kagaya sa'yo, nagpagod lang ako pero wala naman akong napala. Uy, gumaganoon si kasambahay. Natapos na labahan ni kasambahay yung uniform ni Zainab at electric pa naman yung tong inatupag ni kasambahay. Napakadali lang nito, linisin ni kasambahay. Ito naman tong electric pan namin ay nag-iisa lang. Kasi siguro pag nakaka-LL na, saka na bumili ng electric pan. Itong electric pan namin ay kung matatandaan ko nung baby pa nito si Zainab. Kaya naman kung ilang taon na si Zainab, noon din katanda tong electric pan na to. Noon kasinab si kasambahay sa mga gamit. Hanggang dito na lang tong video to. Paki-comment kung tiga saan ka para malaman ko kung saan nakarating tong video to. Thank you for watching at paki-share na din.